Isang middle-aged woman at isang mas batang lalaki ang walang tigil na sinusubukang magbukas ng mga pinto para makatakas. Wala silang maalala kung paano sila napunta roon. Si Decem, ang bartender at arbiter, ay ipinaliwanag na kailangan nilang maglaro para mahatulan ang kanilang mga kaluluwa. Pero naniniwala ang babae na isang prank show lang ito. Sa loob ng women's restroom, ipinakilala niya ang sarili bilang Misaki Tachibana, isang TV star. Naniniwala siyang may mga kamera at bahagi lang ito ng isang prank. Pinilit niyang mag-agree si Yusuke Tateshi, ang kasamang lalaki, na magpanggap para mag-cooperate. Bumalik sila sa bar at pinindot ang roulette button para malaman ang laro. Isang arcade fighting game ang napili. Pareho nilang ginamit ang avatars na kamukha nila, si Misaki ay may temptation skill, habang si Yusuke ay walang special abilities. Ipinaliwanag ni Decem na ito ay best of 3 na laban, at kailangang ituloy nila ang laro. Sa unang round, mabilis na nanalo si Yusuke gamit ang kanyang gaming skills. Mukhang okay lang nung una kay Misaki, ngunit unti-unting bumalik ang mga alaala niya, ang kanyang kabataan, ang maagang pagbubuntis, at ang kanyang mga abusive na relasyon. Sa ikalawang round, ginamit ni Misaki ang kanyang temptation ability para kumbinsihin si Yusuke na magpatalo. Sa kabila ng pangako niyang babawi si Yusuke sa final round, mukhang seryoso pa rin siyang lumaban. Para tiyakin ang resulta, ginamit ni Decem ang kanyang control device para sirain ang joystick ni Yusuke, dahilan para matalo ito. Kasabay nito, naalala ni Yusuke ang mga masasakit na alaala ng kanyang pagkabata, ang galit ng kanyang ina at ang pakiramdam ng pagiging unwanted. Sa final round, galit na galit si Misaki at dinala si Yusuke sa restroom para maglabas ng sama ng loob. Ngunit sa kanilang pag-uusap, pareho nilang napagtanto na wala silang malinaw na memorya ng kanilang mga huling sandali. Samantala, patuloy na sinira ni Decem ang joystick ni Misaki gamit ang kanyang device. Dahil dito, galit na sinira ng black-haired woman ang control device ni Decem, naniniwalang mali ilagay ang mga huhusgahan sa extreme situations para lang ilabas ang totoo. Ngunit sa halip na sumuko, biglang sinunggaban ni Misaki si Yusuke at inumpisahang ipukpok ang kanyang ulo sa arcade machine. Sa gitna ng kanyang galit at desperasyon, hindi na niya namalayang nagiging bayolente na siya. Nang matauhan, humingi siya ng tawad at sinabing gusto niyang tulungan si Yusuke. Ngunit sinabi ni Decem na kailangan pa rin nilang tapusin ang laro. Sa huling segundo nagtapos ang laban sa isang draw. Matapos ang laro, nagbalik ang kanilang mga alaala. Naalala ni Yusuke na tumalon siya mula sa kanyang apartment, habang si Misaki ay nagbalik tanaw sa pagkamatay niya sa kamay ng kanyang assistant matapos ang mga taon ng pagmamaltrato. Sa wakas, kinumpirma ni Decem na pareho na silang patay. Hindi matanggap ni Misaki ang katotohanan at sinubukang atakihin si Decem, pero agad siyang pinigil ng kanyang invisible threads. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa iniisip ng iba at gusto lang niyang maging masaya. Samantalang si Yusuke ay nagsisi sa kanyang mga desisyon at napagtanto kung gaano siya kamahal ng mga taong iniwan niya. Sa huli, niyakap sila ni Decem at pinuri sa kanilang pagharap sa laro. Inakay niya sila sa elevator para sa kanilang hatol at si Yusuke ay na-reincarnate, habang si Misaki ay pinadala sa void. Matapos ng pag-decide sa dalawa, si Decem ay tahimik na nakatingin sa sirang control device. Sa kabila ng kanyang kagustuhang maghatol ng patas, tila naantig siya sa mga pangyayari at napaisip tungkol sa tunay na kalikasan ng mga kaluluwa ng tao.